Tayo po ay nagtapos po sa sa aklat po ng Ephesians sa ilang buwan ng atin pong series. At last Sunday po, by God's grace, natapos na po natin yung Book of Ephesians. Bago po tayo magtuloy sa panibagong book or panibagong series po next Sunday, minarapat po natin na magpunta po sa isang talata po sa Old Testament na pamilyar po tayong karamihan at palagay ko po ay tamang-tama sa panahon po na nangyayari po ngayon. Sino po sa inyo ang sa nakaraang linggo po ay pagod? Pwede niyo taas sa kamay yan. Mga kabataan, pagod na agad, ano? Youth pa lang, pagod na eh. Okay. Sino po exhausted? Ngayon po, sa kasalukuyan yan. Talagang yung mga kabataan natin, pagod. Okay, worn out or burnout. Sinong burnout? Okay. Ngayon po ay August, no? Papansinin niyo po, mataas na ulit ang gas. Okay, pag mataas ang gas, mataas ang mga bilihin. Pasukan na naman, so gastusan na naman para sa mga magulang. Tama ho ba? Sa mga nagpapaaral dito. At kung kayo po ay nasa negosyo, mabagal po ang negosyo po ngayon. Sa mga Chinese, ang tawag po na dito ay Ghost Month. Hindi ko alam kung talagang may ghost sa month ng August. Pero ibig sabihin po nun ay mahina ang negosyo. Pero sa mga panahon po na katulad nito, katulad ho ng naranasan ho natin ngayon, or kung ano man ho yung reason ba't po kayo pagod or burnout, what do you do? Anong ginagawa po ninyo? Do you complain? Or natataranta ba kayo? Or kaya niyo pa bang huminto? Kaya niyo pa bang mag-take it slow? Sabi nga. And would you agree kapag sinabi ko po na lahat po tayo ay may pinagdadaanan? Na lahat ng tao may pinagdadaanan. Do you agree? Yes. Iba-iba lang ho na intensity, iba-iba lang ho yung mukha, pero lahat po tayo ay meron hong pinagdaraanan. And that's the reason why yung ating hong passage ngayong hapon ay saktong-sakto para sa ating lahat. Let's go to Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Inanyayaan ko po kayong tumayo sa ating pong pagbasa ng ating text ngayong hapon po na ito. Sa ESV version, at the count of 3, let's read this, 1, 2, and 3. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang title ho natin is Afterwards God Will Give You Strength. Let's pray. Lord, we thank you for your word. Ngayong hapon po na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Nakikita nyo ang aming dalahin, ang aming pong pasaning. Ang aming pong pinagdaraanan, Lord, hindi po ito lingid sa inyo. At Lord, sa hapon po na ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, samahan niyo po kami, makita namin, Panginoon, kung sino po kayo at kung ano po ang inyo pong katatayuan, kami rin po aming Ama. Na sa panahon po ng gaya po ng mga ganito aming Ama ay matulungan niyo po kami at maunawaan po namin kung paano po kami, Lord of God, lumakbay at lumakad sa mga panahon po na kami po ay nangihina. Salamat po, Panginoon, kayo po ang siyang gumalaw at magparana sa iyong presensya sa bawat isa para sa iyong kalwalatian sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Pwede na po tayong upo.
Si Isaiah po ay propeta ho ng bansang Juda, Southern Kingdom po ng Israel, at siya po ay tinawag ng Panginoon para ho magbigay ho ng propesiya. Malapit ho siya sa mga hari po ng Juda, at siya po ay nagkaroon ho ng oportunidad no, na mabigyan ho sila ng babala sa darating ho ng pananakop ho ng Babylonia. Subalit ang Isaiah 40 po ay originally sinulat para ho sa mga tao po na naka-exile. Ito ho yung panahon na kung saan supposedly ay binabasa na ho nito nang nasa Babylon na ho sila. So makikita ho natin yung timing ho dito na habang binabasa po ito ng mga original audience or yung mga Israelites na sila po ay nasa Babylon, sila po ay nakakaranas ho ng exhaustion or hopelessness, or probably demoralized ho sila dahil po sa pananakop ng Babylon sa kanilang bayan, pagbagsak ng kanilang kabuhayan, pamamahay, pati ho yung kanilang kaharian. Totally sila po ay nasa ibang lugar at hindi ho nila alam kung anong susunod ho na mangyayari sa kanilang buhay. Probably nasa edge of despair or nasa part na ho sila ng buhay po nila na feeling ho nila na sila po ay inabandon na ng Panginoon at wala na po silang kinabukasan na natitira sa Kanya. Kaya ho, pagdating ho sa verse 1 and chapter 40, nagsimula po ito sa salitang comfort my people. Ang Book of Isaiah po ay mahati po sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ay mula po sa chapter 1 hanggang chapter 39. Ito po ay patungkol ho sa judgment o pagdating ho ng Babylon bilang judgment ho ng Panginoon sa rebellious heart ng mga chosen people ho niya, the Israelite. In chapter 40 to 66, it's all about giving hope sa people of God. At kung maalala nyo, tuwing Pasko, binubuksan po natin ang isa sa pinakasikat ho na talata sa Isaiah, in Isaiah chapter 9, verse 6. For to us, a child is born, okay, and a son is given. O, diba? A child is born, a son is given. Ito po ay patungkol ho sa parating ho na Messiah, the Lord Jesus Christ. Subalit, habang sila po ay nasa Babylon, habang sila po ay nasa captivity, hindi po darating yung Messiah. Kaya po ang main point po natin sa text po natin is deliverance is coming. But for the meantime, you have to trust God during these weary times. Sa Tagalog po ay may parating ho na tulong. Yun po yung parating ho ng Messiah. Kaya lang ho is 600 years pa ho yung darating. For the meantime, ano hong dapat hong gawin nila? Di ba? For the meantime, you have to trust God during your weary times. At ganoon din ho sa atin hong panahon ngayon, no? Kung ano man po pinagdaraanan po natin, basically, definitely, kung hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa ho natin time, tama ho ba? At kung sinasabi natin na lahat po tayo dumaraan sa problema, so lahat ho tayo may mga panahon na tayo po yung nanghihina. Mga panahon po na pakaramdam ho natin na nakalimutan na ho ng Panginoon yung ating mga panalangin, yung ating mga concern sa buhay. But that's not true. Alam po natin yon. We know that God will give us strength. But how? Ang tanong ho is paano? Ano ho dapat ho natin gawin kapag tayo po ay nasa panghihina ho na yugto ng ating buhay? Sa atin hong binasa, makikita ho natin 3 bagay ho doon na atin hong pwedeng gawin o dapat ho natin gawin nang sa ganun po tayo po ay mapalakas o mabigyan ho ng kalakasan ho ng Panginoon. Let's look at yung pang-una po natin is God will give you strength if you remember to worship Him. Let's begin on verse 27. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? Ito po ay poetry. So makikita ho natin dito na meron hong tension na nangyayari sa pagitan ho ng mga Israelites
Kaya ho, Jacob, Israel, it represents ho the people of God. At yung tension po na ito is, they say, or they speak to God. They complain to God. Okay? In fact, yung salita pong say, is, sa Greek po is imperfect tense. Ibig sabihin po ay, they keep saying that. Okay? They keep saying to God. Hindi lang ho isang beses, kundi tuloy-tuloy. At yung salitang speak po is piel. Yung piel po sa Greek is, ibig sabihin po is may energy or full action. Hindi lang ho niya sinasabi na, Lord, hindi lang ho ganun. Ibig sabihin, they keep complaining to God with full energy, no, and vigorous action, full action and energetic towards God. In other words, pag pinicture out nyo sa mind ninyo, ito po yung reaction ho ng mga Israelites nung panahon po na ito, no? Lord, kinalimutan mo na kami. Di ba? With full emotion ho yun. And they keep saying that. Maybe every day. Maybe every hour. No? Kung kayo ho nasa sitwasyon ho nila, no? Pwedeng isipin nyo na rin ho, mangyari po iyon sa inyo. And then, therefore, yung kanilang complaint ay purposely and deliberately. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Anong sinasabi ho nilang complaint? My way is hidden from the Lord. My right hand is disregarded by my God. In other words, Lord, binaliwala mo na kami. Lord, di mo na kami pinansin. Lord, nalimutan mo na kami. Diba? Yun ho yung sa salita ho natin, ano po, yun ho yung kanila pong complaint. And on the other side, no, pwede ho nating isipin na yun naman yung natural na reaction ng isang tao, even Christians, tama ho ba? Minsan pag nandun ho tayo sa panahon na sobrang tindi ho ng problema ho natin, iniisip ho natin na maybe God has forgotten us. Or maybe He doesn't care anymore. Nakikita kaya ni Lord kung anong pinagdaraanan ko? Napapakinggan pa kaya ni Lord yung panalangin ko? O baka busy si Lord? O baka mamaya may iba siyang ginagawa. Ang ganda ang sinabi ho ni Paul Tripp, isa usang biblical counselor, sabi niya, kapag tayo daw po ay nagsasuffer or nagkakaroon ho ng problema, ang nangyayari daw po ay lumiliit po ang ating mundo. O pinaliliit ho natin yung ating mundo doon po sa size ng problema po natin. Okay? So, ibig sabihin yung atin hong pananaw, lumiliit. And in fact, nagkakaroon pa ho tayo ng parang self-pity. Or nagiging focus ho tayo sa sarili ho natin because of the problem, at minsan, pumupunta ho tayo dun sa lie o kasinungalingan na iniisip na ho natin, baka ang Diyos ay wala nang pakialam sa akin. I don't know kung naranasan nyo na ho yung part ho na yun. But one thing I know, based on my experience, ano po, pag matindi ho yung problema, lahat ho na napakinggan ko at nabasa ko, minsan nalilimutan ko na. Nakapokus lang ako dun saan? Sa problema. Nakukuha niyo ho? Sa problema. Nakakalimutan mo na kung sino ba talaga ang Diyos, kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin. Minsan, nagkakaroon pa nga ng question mark. Totoo kayang may Diyos? Di ba? Totoo kayang kaya ng Diyos yung problema ko? I don't know about you, pero sa kwento po na ito, ganun po katindi. Ano po, yung complaint ng mga Israelites sa Panginoon. Paano sumagot ang Panginoon? Verse 28. Have you not known? Have you not heard? Pansinin niyo ito, hindi ko sinabi dito na, do you know? Do you hear? Sabi ko, have you not known? Have you not heard? It's a perfect tense po sa Greek. Ibig sabihin, it's done already. You're supposed to know this. Yun po ibig sabihin dito ng Panginoon. Yung question ho na ito, ang ibig sabihin mo, dapat alam niyo na to. O, di ba? Parang inadoro sinasabi, matagal ka ng Kristiyano, di ba? Dapat alam mo na to. Yan. Yun po yung ibig sabihin po dito.
What? That the Lord is everlasting God. That God is eternal. Have you not known? Have you not heard? That God is eternal. Oh, yeah. Dahil so sa bigat ng complaint, nalimutan na ano po. And in verse 21 to 23, balik ko tayo ng konti. Basahin ko lang ho to. It reminds us na po that God is eternal. Sabi ho dito, do you not know, do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? Tingnan niyo ho yung questions dito ng Panginoon, no? Ito yung questions ho na seemingly, hindi ho ito tanong ho na answerable by yes or no. Ito po yung tanong na mapapaisip ka, o nga no? O nga no? Dapat alam ko na yan, dapat alam ko na yan. Verse 22, it is He who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to dwell in, who brings princes to nothing, and makes the rulers of the earth as emptiness. Sa Tagalog po, ito po yung karakter ho ng Panginoon na siya po ay nakaupo ho sa kanyang trono sa ibabaw ho ng sangkalupaan, na ang lahat ho ng kanya nilikha ay para lang ho siyang grasshoppers, na yung kalangitan ho ay parang kortina ho sa kanya, at lahat ho ng mga pangyarihan tao sa buong mundo ay baliwala ho sa kanya. Ni-remind ho ng Panginoon yung mga Israelite kung sino po ang Diyos, kung ano ho talaga ang kanyang kalalagayan. That He is eternal, He is everlasting God. Not only that, dahil sabi po dito, He is the creator of the ends of the earth. He is the creator. In verse 25 to 26, to whom then will you compare me? Then that I should be like Him, says the Holy One. Kanina niyo ako pwedeng, meron bang pwedeng makapantay sa akin? Sabi niya, lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name, by greatness of His might, and because He is strong in power, not one is missing. Ibig sabihin mga kapatid, that God is able. He is not only eternal, but He is able. Na pag naintindihan ho natin yung part ho na ang Diyos ho ang lumalang ho ng lahat, sabi nga ho, pag ng isang preacher, yung Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. Pag naintindihan ho natin yon, solved na ho yung problema po natin. Bakit? Because He's the creator of everything. Kung siya po ang nag-create ho ng lahat, then nothing is impossible with Him. Amen? Not only that, because sabi ho kanina, He sits above the circle of the earth. That means He reigns in all His creation. Hindi lang ho siya biglang nag-create, tapos biglang iniwanan niya ho tayo, hindi. He reigns over us. Kaya ho yung salita pong sovereign si Lord, sovereignty ng Panginoon, pag naintindihan po natin yun ng totohanan, hindi ho tayo magreklamo sa panahon na may problema po tayo. Because naintindihan ho natin na ang Diyos ho ay sovereign. Psalm 121 verse 1 to 2, sabi ho ng psalmist, I lift my eyes to the hills, from where does my help come? So ang tanong ho, no, psalmist ho ay umaakit ho siya sa pilgrimage, sabi niya, from where does my help come? Saan manggagaling ang tulong ko? Sinagot niya ho yun sa verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth, period. Diba? Grabe, no? Habang marami hong vultures na pwede hong umatake sa kanya, paakit ho ng Jerusalem, ano po, doon ho sa pilgrimage ho na yun, hinanap niya yung tulong. At sinagot niya kung saan manggagaling ang tulong. Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, period. Because God is the Creator, that means He is able. And not only, God is eternal. He is everlasting. Wala hong pwedeng pumantay po sa Kanya. Kaya habang tayo po'y nakakaranas ho ng problema, kung ano man hong suffering ho na yun, kung tayo po discouraged, exhausted, weary, weak, ano po, ang kailangan lang ho natin itaas yung ating mga mata at makita ho natin kung sino ho ang Diyos ng atin hong sinasampalatayanan.
Ang Diyos lang ho ang tanging pag-asa ho natin. At habang lumalala ho ang mundo, mas kailangan ho natin maging klaro sa atin kung sino ang Diyos natin. That's why God will give you strength if you remember to worship Him. Why? Because kapag tayo po ay may problema, we tend to complain. Tama ba? At pag nag-complain ho tayo, we cannot worship God. Yung natin kayang sambahin po ang Panginoon pag may complaining spirit ho tayo sa puso ho natin. At pag nag-complain tayo sa Diyos, parang sinasabi ho natin sa Kanya na hindi ho sa Diyos. Tama ba yan? Parang sinasabi ho natin sa Kanya, nagkamali siya. Parang sinasabi ho natin sa Kanya, Lord, hindi ka sovereign. Hindi ka able. Because we tend to complain. I'm not saying ho na hindi ho tayo pwedeng umiyak sa Lord when we pray. No, I'm not saying that because we are allowed, no, ipakita emosyon ho natin sa Panginoon. What I'm saying is, why do you say, O Jacob, O speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my right hand has been disregarded by God. You don't talk to God in such a way, in that way, if you really know who He really is. Amen ho ba doon? Well, speaking of sovereignty, no? Pwede nga ho natin sabihin na God's timing is a perfect timing for us. Tama ba yun? Sovereign siya. Kaya na ho, may kina-counsel po ako, and then sabi ko sa kanya, doon ang sa binabasa ho namin na text, sabi ko, would you agree na kung ano lang yung meron tayo, iyan lang ang alam ng Lord na kailangan natin sa panahon na ito? At kung hindi pa binibigay ng Panginoon, ibig sabihin, hindi pa natin kailangan yan ngayon. Would you agree? Niniwala ko kayo doon? Parang hindi kayo niniwala. Ulitin ko, parang hindi naiintindihan. Yung part ho ng sovereignty ng Panginoon, kasabay ho nun ay yung pagtitiwala ho natin sa timing ho ng Panginoon sa buhay po natin. Kung may panalangin ho tayo, kung may inaasahan ho tayo sa Diyos, kasabay ho na ipagtitiwala na sa panahon ho ng Panginoon, yung perfect timing ho niya, doon niya ho ipagkakaloob ang mga bagay. Amen ho ba doon? Example ko pa nga ho yung sa amin ho ni Mrs. Sabi ko, wala pa kaming anak, no, hanggang ngayon. So magti 7 years na kami. But wala kaming problema because we believe that God's timing is the perfect timing for us. Hindi niya siguro binibigay pa for now dahil hindi pa yun yung talagang kailangan namin. Although, gusto namin yon, but iba yung gusto natin sa gusto ng Panginoon para sa atin. Tama ho ba? Marami tayong plano, di ba? Pero yung kalooban ng Panginoon ang saan talagang mananay ko sa atin. And so going back ho, you have to remember your worship. Balikan mo kung sino ang Diyos. Balikan mo yung Isaiah chapter 40, balikan mo yung Psalm 121, balikan mo yung Genesis chapter 1, balikan mo yung mga bagay ho sa Biblia na magpapaalala sa iyo kung sino ang Diyos. Dahil sa panahon ho ng problema, nakakalimutan po natin na ang Diyos po ay able, na ang Diyos po ay eternal, na ang Diyos po ay sovereign. Para hindi ho tayo nag-self-pity. That's number 1. Number 2, God will give you strength if you recognize your weakness. Sabi ko sa verse 28, verse 28 na po, sa part ho ng second praise, sabi, He does not faint or grow weary. He does not faint or grow weary. Tinutukoy ho dito na kung ano po ang hindi po si God. What God is not. He does not faint or grow weary. Sa Tagalog ko, hindi po siya napapagod. It's in perfect tense. Ibig sabihin, all the time. Ang Diyos ho, hindi napapagod. Wala pong isang oras, isang minuto, na sasabihin po ng Panginoon sa sarili niya, makapagpahinga na nga. Pagod na ako.
Pagod na ako mag-control ng mundo, magpahinga muna kaya ako. Wala pong ganun. Psalm 121 verse 3 to 4, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Alam niyo ba yung slumber? Yung parang naatok-antok, yung pupungas-pungas, hindi sleep, tulog. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po napapagod ang Diyos. He does not faint or grow weary. Because He is God. Di ba? Hindi po siya nauubusan ho ng energy, ng power, ng patience, no? Not only that, because sabi ho dito, His understanding is unsearchable. Because He is wise, no? Psalm 145 verse 3, Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Romans 11:33 says, sabi ho ni Paul, after niya ho describe yung paano ho nagliligtas ang Panginoon sa sangkatauhan. Sabi niya, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and how inscrutable His ways. Wala hong pwedeng makaarok ng karunungan ho ng Panginoon. Wala hong pwedeng makaubos ho ng kapangyarihan po ng Panginoon. He does not faint or grow weary. And that's our God is. So, anong ginagawa ho ng Diyos doon sa power ho na yan? Verse 29. He gives power to the faint. He gives power to the faint. Underline po yung word na faint. Nagbibigay ho ng lakas sa nangihina. And to him was no might. Underline ho yung word na no might. Anong ginagawa ng Lord? He increases strength. He increases strength. No? Yung ano po, yung increases strength po dito is intentional. Ano po? Ito po ay continuously and intentionally na ginagawa ho ng Panginoon dun sa mga mahihina o nangihina. Ibig sabihin, hindi lang ho sa one time, kundi tuloy-tuloy, at hindi ho siya incidental, kundi intentional na pinalalakas ho ng Panginoon yung mga mahihina. Meron hong sikat ho na quote na God helps those who help themselves. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible, although galing yun kay Benjamin Franklin. Tinuturo ng Bible is the opposite, that God helps those who are helpless. Palalakasin ka ng Diyos kapag ka inamin mo na ikaw ay mahina. Palalakasin ka ng Diyos pagka inamin mo na kailangan mo ng tulong. Pero pagka ikaw ay malakas o nagmamalakas, hindi ka bibigyan ng power, Lord. Because He gives power to the faint. And to Him was no might. He increases strength. That's why you need to recognize that you are weak. Sa kultura pa naman natin, no? Lalo kapag lalaki. Parang mahirap sabihin mo na mahina ka. Okay. Masculine eh. Diba, pag lalaki, laging brusko, di ba? Dapat laging, tibay ito. Chong, tigasin to eh. Di ba? Hindi ako umiiyak. Max. Parang sa bahay, ako yung tigasin. Alam niyo na yung kasunod nun, di ba? Bihira po sa lalaki ang umiiyak, tama ba? Bihira, di ba? Yung mga lalaki, mga mahirap papaiyak yan. Kasi nga, siyempre, lalaki eh. Kailangan laging strong. But you know what? In Christian life, you don't have to be always strong. Sa Christian life po, hindi mo kailangan mag-pretend na lagi kang strong. May isang hari po sa Old Testament, no, si King Uzziah. Siya po ay pamilyar din kasi sa Isaiah chapter 6 when King Uzziah died, di ba? Siya po ay naging hari at age 16. And then, mahabang panahon po siya na naging hari po sa Israel. At nung panahon po niya, ang dami po niyang nagawa. Nagkaroon siya ng reforma religiously. Tapos, nag-build siya ng mga cities.
Tapos, napalakas niya ho yung army to the point na nakaimbento ho sila ng mga machines, ng mga shooting arrows, lahat ho ng mga kakaibahong machines na pangdigma ay na-create ho nila. Dahilan po kung bakit hindi ho sila kayang talunin ng kahit sino. Yung mga karatig ho na bansa, nagpupunta ho sa kanila para magbigay ho ng tribute. And 3 beses ho binanggit ho dun sa 2 Chronicles 26 that he became strong. Verse 6, 8, verse 15, and verse 16. Pero pagdating ho sa verse 16, nung sinabi ho dun na he became strong, but he became proud. Doon na ho nagsimula ho yung turnaround ng kanyang panunungkulan bilang hari. One time, pumunta ho siya sa temple, no? At siya po ay pumasok at nag-burn ho siya ng incense. Unang-una, hindi ho siya pwedeng pumasok ho doon sa panahon na gusto niya lang. Pangalawa, hindi ho siya pwedeng pumasok doon to burn incense kasi high priest lang o priest lang ho po pwedeng gumawa ho nun. At habang ginagawa niya ho yung part ho na yun, no? Ini-strike ho siya ng leprosy ho ng Panginoon. Right then and there. Hinila ho siya palabas, no? Hinila ho siya. Dahil may leprosy ho siya, in-isolate ho siya. Ang isang hari ho na ang tagal ho nanungkulan, na mayagpag at lahat ho tinitingala po, namatay ho na nag-iisa. At naka-isolate dahil may leprosy po siya. Ang buhay po ng King Uzziah ay nagpapakita ho na hindi ho natin kailangan lagi hong malakas. In fact, sa isang account ho sa Kings, inulit-ulit ho ng Panginoon doon, I will prosper you if you continue to rely on me. But the moment na talagang namayagpag na siya, nakalimutan niya ho mag-rely sa Panginoon. Kaya ho siya naging proud. Akala niya kaya niya lahat. Akala niya kaya niya kapag walang Diyos. Pero hindi niya alam. No? Diyos lang ho nagbigay ho nun sa kanya. Huwag ho natin gayahin si King Uzziah. Huwag ho tayong kumapit ho sa ating kalakasan. Let's imitate Apostle Paul, brother. Si Apostle Paul, he celebrates his weakness. Nalala niyo yung thorn in the flesh ho niya, di ba? In 2 Corinthians chapter 12, naalala niyo ho na ilang beses niya ho hiningi sa Panginoon po yun, na pagalingin ho siya. And then sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is all sufficient for you. My power is made perfect in your weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, sabi ho ni Paul, so that the power of Christ may rest upon me. Sa Tagalog ho, pagyayabang ko yung aking kahinaan, nang sa ganun ang kapangyarihan ng Panginoon ay mapasa akin. For the sake of Christ, then I am content with my weaknesses, insults, hardships, persecutions, calamities. Wow, I am content. Sabi ho ni Paul, for when I am weak, I am strong. Wow. Grabe ho. No, let's imitate Apostle Paul. Hindi ho siya nahihiyang aminin na siya po ay mahina. Hindi po niya ikinahihiya yung kanyang pinagdaraanan. No, calamities, insult, hardship, persecutions, bunga ng kanyang paglilingkod ho sa Diyos. Habang ibang tao po na naglilingkod sa Panginoon, pinagmamalaki, I am a servant of God. Sabi ho ni Paul, I am more than that. Dahil pinagmamalaki ni Paul yung kanyang suffering for the gospel. Kaya ho yung power ho ni Christ is made perfect in your weaknesses. Kaya hindi ko masamang aminin ho paminsan-minsan na, brother, nanghihina ako. Sister, nanghihina ako. Diba? Lasal din, alala nyo, pag kami nangungumusta sa inyo, laging sagot natin, ano? Okay lang. Diba? Pero kung mahina ka na, sasabihin mo bang okay lang? Be honest. If you're spiritually weak, say you're spiritually weak.
You have to recognize your weakness so that God may give you strength. Because He gives power to the faint. And to him who has no might, He increases strength. In order to have strength, mga kapatid, you must recognize your weakness. In order to have salvation, you must recognize that you are lost. Tama ba yan? Paano ka maliligtas kung hindi mo inaamin na nawawala ka? O hindi ka Christian? Alam niyo, yung problema ko sa atin marami ho kasing akala ho nila sila po ay ligtas. Kahapon po, nasa Bible study po ako sa Upper Tuyo. Ang ganda-ganda ho ng word ng Lord sa Mateo 7. Nasabi ho doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay mapupunta sa kalangitan. So, maliwanag doon, hindi lahat. Okay? Tapos, after ng ilang verse, sabi doon, marami ang magsasabi sa akin na, Lord, nagpagaling kami, Lord. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Alam niyo, napansin ko doon? Hindi lahat. Pero marami ang magmamaling akala. O, diba? So, sabi, marami hong tao, akala ho nila sila po ay ligtas. Akala nila dahil yun ang kinalakyan nila. Yun ang binigay sa kanilang paniniwala ng mga magulang nila. Yun ho yung dahilan bakit marami ho mag-aakala sa huli. Pero kapatid, pagdating sa kaligtasan, hindi ka kailangan maging maling akala. Bakit? Dahil pag dumating na ang paghuhukom, that's the end. Wala na hong second chance. Because that's judgment already according sa Matthew 7. And so, para ho tayo maligtas, kinakailangan aminin mo na ikaw ay nawawala o ikaw ay lost. Para magkaroon ka ng forgiveness, kailangan mong i-recognize ang iyong kasalanan. Diba? Kailangan mong tanggapin na ikaw ay makasalanan. Kailangan mong tanggapin na ikaw ay hindi ligtas o nawawala para ikaw ay makatanggap ng kapatawaran, para ikaw ay makatanggap ng kaligtasan. You know, kapag sa panahon po ng ating kahinaan, doon ho natin mararanasan ang totoong kalakasan ng ating Diyos. Kaya sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong because of the strength of God. Yun ho yung divine enablement ho dito. So that's number 2. God will give you strength if you recognize your weakness. Number 3 and last, God will give you strength if you reassert to wait on Him. Sabi ko sa verse 30, even youths shall faint and be weary, even young men shall fall exhausted. In 1960s po ay meron hong nag-recommend ho sa US Senate ng time management. Kasi ho ng panahon po na yun, ang kanila hong pinagdidiskusyon na paano po gugugulin yung excess time ng mga tao. O, pansinin nyo, it's 1960s. Ang problema ho nila, paano ho i-spend yung mga sobrang oras ho nila. Pero ngayon ho ay iba na. Ngayon po ay wala na hong sobrang oras ang mga tao. Dahil lahat po ay nagmamadali. Lahat po ay busy. Pag tinanong niyo po ang isang tao, busy ka ba? Kahit po siya ay nagsiselfone lang, sabi niya, busy ako. Di ba? Kaya huwag niyong tatanungin kung busy ang isang tao. Kaya doon ho na uso, sa US ho yung mga mabilisan ho na order. No? Doon ho na uso yung pizza delivery. Na pagka 30 minutes wala pa, libre na. Ayoko sabihin yung brand, no? Pero may mga ganun delivery. Doon ho na, actually may isang hospital sa Detroit, kapag ka ho 20 minutes na ho nandun ho sa emergency room yung pasyente at hindi pa ho nila na-assist, libre na ho yung pagpapagamot. O, di ba? Kasi lahat ho nagmamadali. So, they're selling not the food, they're selling not the service, they're selling what? The delivery. Now, ngayon ho, makikita ho natin sa Pilipinas na ang dami ho nating drive-thru. Na dati ho, drive-thru lang ho na meron, alam ko is Jollibee o McDonald's. Ngayon meron na rin ho Dunkin Donuts.
Meron na rin yung Starbucks. Suluho niya ang grocery. Drive-thru. Palengke, drive-thru. Try nyo na yun? Mabaho kasi sa palengke. Kaya pwede ba mag-drive-thru sa palengke, no? Mabaho kasi. Pag pumasok ka doon, no? Paglabas mo, malhansa. Diba? Lahat ho tayo nagmamadali. We always in hurry. At yun ho, sakit ho natin ngayon. Ang kalaban daw ho natin, ang spiritual life ho natin ngayon ay yung salita pong hurry. Pagmamadali. At yung pagmamadali ho ay kaya hong sirain yung ating hong kaluluwa. Ang pagmamadali po ay pipigilan ho tayong mamuhay po ng sagana. Okay? Ang pagmamadali po ay dadalhin ho tayo sa isang buhay na mediocre, na ini-skim lang ho natin yung buhay natin, pero hindi ho natin talaga siya sinasabuhay. Alam niyo yung salitang skim? Pag nanood kayo ng movie, yung fast forward, sino nanonood ng movie tapos puro fast forward? Yung dali lang, fast forward. Yung 2 oras na movie naging 10 minutes. Kasi pinas forward lahat. Ang tawag doon, skimming the movie. O yung ni-skim yung libro. Alam niyo yan, yung nabasa ko ng cover to cover. Binasa ko yung cover sa unahan, tapos yung cover sa hulihan. Okay. Ibig sabihin, ni-skim niya lang yung libro. Di ba? Pero hindi niya talaga binasa. Yun daw po ang resulta ng hurry. No, kapag lagi tayo nagmamadali, we're just skimming our lives. We're not actually living them. Kapag gising mo pa lang, tayo nagmamadali ako. Paano mo nalaman kung tawag ko doon, hurry sickness? Tandaan nyo, hurry sickness. Yung lagi nagmamadali. No? Yung multitasking, yung kumakain siya, nagsa-cellphone siya, tapos nakikinig siya ng music, nanonood siya ng TV. O, di ba? Pag ganun daw ho yung style ho natin, meron tayong hurry sickness. Yan. Yung multitasking. Okay. Tapos pag uwi mo sa gabi o sa hapon, pagod na. Ang tawag po doon, sunset sickness. Pagod na sa gabi. No? Pagka may hurry sickness ho tayo, wala ho tayong time huminto. Wala ho tayong time mag-pause. Wala ho tayong time mag-slow down. Ang ganda ko sabi ni John Ortberg. Sabi niya, hurry is not just disordered schedule. Hurry is a disordered heart. Lagi ka nagmamadali? Lagi puro yung schedule mo? Then, you don't have disordered schedule, but you have disordered heart. Interestingly, sabi ko nito, even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Sa NASB version po, vigorous young men stumble badly. Stumble badly and not lightly, but they stumble badly, and since it is in imperfect tense, that means they keep stumbling not lightly, but badly. Hindi ibig sabihin malakas ka, no, is hindi ka mauubusan ho ng lakas. Hindi pwedeng bata ka, no, kabataan ka, marami ka pang panahon, no. Because in verse 30, even youth shall faint and be weary. Even young men shall fall exhausted. Why? Because if you forget your worship, if you don't recognize your weakness, then you will stumble and fall exhausted. You will be faint and be weary. Kaya kanina, di ba? No? Kaya sa totoo lang, marami kong kabataang pagod eh. Sabi ng isa. Totoo, maraming bata ako ngayon pagod. Pagod ho sa social media. O, di ba? Pagod ho talaga. Dahil ito yung sinasabi ho dito ng text ho natin. No? Pag wala akong worship, hindi ho nila naintindihan yung totoong source ng strength. No? Ang mangyayari ho dito is they will
keep moving, her sickness, wala ko silang time mag-pause, mag-slow down. Ano pong antidote sa hurry? Slowing down. Slowing down. Kung yung breakfast mo, inuubos mo ng mga 2 minutes, slow down. No, slow down. Enjoy your food. No, nyo? Sabi pa nga ako ni John Orber sa libro niya, pagka may nakita ka sa grocery na pila, may maikli, may mahaba, pumunta ka sa mahaba, doon ka pumila. O, di ba? Because you have to practice yung slowing down. Pag may nag-cut sa'yo sa traffic, ngiti ka lang. Okay, I'm slowing down. Bye-bye. Ako nyo yan. Para malabanan ho yung heart sickness, you need to learn to slow down. Can you, ay ba may kanta na, let's stop and talk a while? Hindi ko lang alam paano kantahin yun pero, alam niyo yung kanta na yan? Can we just stop and talk a while? Lord, teka lang, puno yung schedule ko Kailangan mo madali, Lord. Dami yung schedule I'm in hurry. Ano nyo? Because, sabi ko dito, but they who wait for the Lord. Another antidote po is solitude. Solitude po ito yung pag-withdraw sa crowds at saka sa activities ho natin. Just to be still and enjoy intimacy with God. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Sa NASB version po, shall regain a new strength. Ganda ng NASB. But they who wait for the Lord, they who slow down, they who take solitude, they shall regain a new strength. Merong panibagong kalakasan na masusumpungan ho tayo kapag natutunan ho nating to wait for the Lord. At ang kalakasan ho na yun, ibinibigay lang ho ng Diyos dun ho sa mga tao ho na kaya pong huminto at manatili at maghintay sa presensya ng Panginoon. At ang kalakasan ho na binibigay ho niya, hindi ho basta kalakasan. Ito po ay divine enablement because in verse 31 that says, they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Wow! Even youths and young men shall faint and be weary, will stumble and feel exhausted. But they who wait for the Lord shall regain a new strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and will not faint. They shall walk and not be weary. Yun ho ang divine enablement ho ng Diyos na hindi ho mauubos pag natutunan ho nating maghintay ho sa Panginoon. Pag natutunan ho nating mag-withdraw sa crowd, mag-withdraw out of the busyness ho ng schedule ho natin, and just wait for the Lord. Sabi ho ni Philip Brooks, I'm in a hurry, but God is not. Ganda ho nun, I'm in a hurry, but God is not. Ang powerful ho ng impact ho nito sa akin, to the point, it's saying ho na, kung Diyos ho hindi ho nagmamadali, He's just there ho, relax, sitting on His throne, na kahit gaano kagulo ho yung mundo, He's in control. At di ho siya nagmamadali. Bakit ho tayo nagmamadali? Bakit ka nagmamadali? Pag sabi niyo sa tabi niyo, bakit ka nagmamadali? Huh? Pag sabi niyo naman sa kanya, chillax ka lang. Relax lang. Diba? Si God din nagmamadali. Tama ba? Many are the plans in the man's heart, but God's will prevail.
Huwag ko kayo maniwala ho dun sa nagsasabi na mas marami ka activities, mas marami ka accomplishment. No, that's not true. Because ang tanong ho, hindi po yung mas marami kang activity, accomplishment. Ang tanong po, kalooban pa ng Diyos yung ginagawa mo na yan. Dahil kung hindi kalooban ng Diyos yan, it will not prevail. Nakuha niyo? Pagsabi niyo sa kanya, pagsabi niyo ulit sa katabi niya, huwag kang magmamadali. Because God is not. Hindi nagmamadali ang Diyos eh. Reassert to wait for Him. This week ho is ito yung bagay ho na tinuro ng Panginoon ho sa akin to just wait. I think kahapon po pagising ko po ng umaga, devotion na ho kami ni Mrs. Breakfast po ng hanggang alas 12. Di ba? Doon na ho kami sa labas, just sharing, reading, and then before I knew it, lunch na pala, so ligo, and then bumisita ako ng 1:30. Sa bahay lang ako whole day. Pumunta lang ako sa Bible study. Sabi ko, sarap pala na nasa bahay lang. Sarap pala na hindi nagmamadali, no? Sabi ko, ang sarap pala na yung chillax, no? And yeah, because in ho yung part ho na the Lord will renew our strength if we learn to wait for Him. Sabi ko ni Paul 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart, because faint also means losing heart, no? Discouraged. Though our outer self is wasting away, but our inner self is being renewed day by day. So gusto mo ng kalakasan? You want God's strength? Wait for Him. Tarry. Sabi nga, tarry in His presence. Huwag ka magmamadali pagdating sa presensya ng Panginoon. Sabi nga ho ni Jacob I will not let you go until you bless me. Dahil doon, pag naghintay ka sa Kanya, masusumpungan mo yung kalakasan na ibibigay niya. Kasi yun ho yung last praise ho. Nagsimula ako sa mounting up, tapos running, tapos walking. Ano po ibig sabihin? Ang goal ho is learn how to walk with God. Ang goal ho ng Panginoon, hindi ho yung, magmadali ho tayo. No? Because it ends in what? In walking. Your walk with God is much more important than your work for God. Because when you walk with God, your work for God will be approved. And by God's grace, so, I hope and I pray, lahat ho tayo, we can learn to walk with God. That means, kapag tayo po is tired, weary, exhausted, ano dapat yung gawin? Run fast to God. Di ba? Remember to worship Him. Recognize you are weak. And then, reassert to wait for Him. Sabi nga ng 1 Peter 5:7, cast your anxieties on Him, for He cares for you. God cares for us. God cares for all of us. God cares for you, kapatid. Going back ho dun sa first verse, why do you say, O Jacob, why do you speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, my right hand is disregarded by my God? That's not true. We know that's not true. Alam natin hindi ho totoo yun. Hindi ho tayo binabaliwala ho ng Diyos. Hindi lahat ho ng nangyayari sa ating buhay, hindi ho lingid sa Kanya. In fact, naghihintay lang ho siya, at pwede ho kayong mag-pour out sa Kanya ng anxieties dahil He cares for you. Amen ho ba doon? And then meron akong isang kanta ko sa Tagalog na sobrang
gusto ko ho, no, habang piniprepare ko ito. Hindi ko alam kung familiar ho kayo dito. Sabi ho ng kanta, puso ko iyong sinisiyasat, ang buhay ko iyong alam. Alam niyo ba yan? Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababati. Sabayan niyo pa ako sa chorus ko lang yun. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Tayo po tumayo. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ulitin po natin mula sa una. Puso ko iyong sinisiyasat, ang buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Lord of God, ang lahat po ng aming ginagawa ay hindi po lingid sa inyo. Lahat po ng aming pong mga bagay ho na sekreto ay nalalaman po ninyo, aming Ama. Dahil, Panginoon, meron po kayong pakialam sa amin, O God. Hindi po nangyari, Panginoon, na binaliwala niyo po kami, aming Ama. Dahil sa lahat po ng Panginoon, kayo po ang sahong nagmamasid, nagbabantay at nagkakalinga po sa amin, aming Ama. Kami lamang po, Panginoon, ang sa nakakalimot, lalo sa mga panahon, Panginoon, na kami po'y dumaraan ho sa problema, na nakakaligtaan po namin kung sino po kayo, kung ano po kayo, Panginoon. Kayo po ang Diyos na eternal, kayo po ang Diyos na Creator, aming Amang Banal. That's who you are. And so, Lord, continue to remind us of our worship, O Lord, so that you could, Lord, strengthen each one of us. Lord, continue, Lord, to help us, Lord, recognize our weakness, Lord. Sa panahon kami po ay nanghihina, kami po ay lumapit lamang po sa iyo, aming Amang Banal. At sa iyo lamang po kami, Panginoon, humugot ng kalakasan because you give power to those who are faint. And Lord, you, for those who have no might, you increase their strength.
And that's your promise, O Lord. Yun po ang pangako ninyo, Panginoon, sa mga nangihina, sa mga Panginoon, nawawala sa mga Lord, O God, mga makasalanan namin ang banal. Lagaya po namin, Lord, na kapag kami po ay tumalima sa inyo, kayo ang San Diyos na sasaklolo sa amin, Panginoon. At kayo ang Sang Lord, magliligtas sa amin, magpapalakas sa amin, aming Ama. Dalangin ko po ang sino man, Lord, na nasa lugar po na ito, Lord ng God, na nagnanais, Lord, na makasumpo ng kalakasan sa inyo, patuloy niyo po sila, Panginoon, kalingain naming Ama, sa kung ano man kanilang pinagdaraanan, kayo ang Diyos na siyang humawak ng kanilang buhay, Panginoon, ng kanilang isipan, ng kanilang puso, iparanas niyo po sa kanila ang inyong pong divine enablement, O God, na hindi mauubos, aming Ama, maging sa mga kabataan namin, iglesyang ito, Panginoon, we pray, Lord, na kayo siyang gagalaw bukas, aming Ama, sa aming pong gawain, na mapaunawa niyo po kung gaano po kahalaga na matutunan po ng aming mga kabataan, Lord, na lumapit sa inyo, Lord, at Panginoon, matutunan, Panginoon, na lumakbay kasama kayo, lumakad sa inyo, aming Amang kapamaraanan, Lord. Lord, aming Amang banal, aming Ama, patuloy po namin ninadalangin ang bawat isa sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to always wait upon you, God, to slow down, and Lord, take solitude every day of our lives, Lord, so that we can gain a new strength na magagamit po namin sa amin pong paglakad, sa amin pong pagtakbo, at sa amin pong paglipad, aming Amang banal. Kayo po ang iyong kalakasan, ang siyang aming pong nais, Lord, O God, sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapon po na ito, kayo po ang aming dinadakila at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ng aming Panginoon tagapagligtas. At natin magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord.